No, ano nga ba yung pwedeng gawin, let's say, ng mga ordinaryong Pilipino, mga tech users, pero hindi naman ganun ka into tech, hindi ganun ka familiar how they can protect themselves? Kasi syempre, yung nalalaman natin ngayon, di ba, nababalitaan natin mga atemp-atemp lang, pero madami rin kasing nagtutuloy eh. Madaming nakakapasok at nakakapag-hack talaga. Correct, ma'am. So, ang number one tip po natin dyan, as much as possible, kung merong ino-offer na extra protection yung service or even your devices, gamitin po natin. No? Huwag tayong maging kampante, number one, sa username and passwords. Yan. Kung merong sinasabing multi-factor authentication or other authentication methods na pang-validate ng identity nyo, please take advantage po nun. No? So, yun yung number one. Number two ngayon, alam niyo na, mga phone nyo, lalo na mga iPhone, I'm sure you have one, or even yung mga Android, may biometrics na, di ba? May fingerprint, may facial recognition. Yung mga application ngayon, tumatanggap na po na i-incorporate yun. So, kung pwedeng i-incorporate yun, ang advice po namin is take advantage and gamitin yun. Yun yung number one. May mga bagay rin po na nakakatakot. Like for example ngayon, again, papasok tayo rito, I'm sure sa topic ng AI, deep fake, kahit yung boses ng mga kamag-anak nyo, pwede nang pekein. No? So yung budol-budol dati na merong kasamang acting, ngayon mas effective kasi pwedeng kopyahin yung mga boses. So, number one is be paranoid. Number one is be paranoid. No? Kung hindi kayo sigurado, hang up, do not respond, and then validate or verify. Hindi naman siguro kayo agad-agad puputulan ng service or i-deduct ng ano, pero ginagamit nila kasi yan para takutin kayo to spur your emotion. So, kailangan kalma muna talaga tayo. Tapos kala mo, parang yung website, kamukha siya ng website ng bangko pero hindi pala. Sobra. So ikaw, magpapanik ka, kiklik ka, di ba? Oo. Yun ang social engineering din, isang paraan na, di ba, dinidiskartehan ka nila eh. Yung labo ng mata mo, yun ang magte-take advantage sila. Okay. So, Sir Lords, meron diyang Yes, sir. may technique dyan sila, tawag nila reconnaissance. So kung target ko si Sir Lords, lahat ng posting ni Sir Lords, mag-aaralan ko, lahat ng concert niya, pati yung instrument na tinutugtog niya, artwork na gusto niya, i-research ko yan. Di ba? Ino-note ko lahat yan. Para pag interact ko, marami akong bala. Dahil alam ko na yung some side of the private life or personality ng target ko. Kasi di ba ang gawain ng typical na tao, para hindi makalimutan ng password, unang-una ginagamit birthday. Pwede? Or 1, 2, 3, 4, 5? Usually. Tapos, ang gagawin nila, para hindi na nga nila makalimutan lahat, gagamitin na sila sa lahat. Lahat. Bangko, social media, work. Gano'n ka, worrisome yung ganong pattern, Sir Abet? Sad to say, yan ang pattern na everybody is guilty of. Kahit ako tanungin mo, iba-iba ba lahat ng password ko sa lahat ng account ko? Merong pare-pareho. So, because it's so tedious, alam mo naman tayo, di ba? Tayong gagawa ng password na ang hirap tandaan. So, gagawin natin, either common yung mga password natin, yung iba nga sinusulat pa, di ba? But that is really a bad practice. So, ang question nyo would be, anong gagawin natin? So, to the rescue po, meron tinatawag tayo na mga password generators or password tools, no? In fact, isang password lang tatandaan mo to access that application. Gagawa siya ng napakahirap na password, siya na maglalagay sa website mo o sa account mo automatically. Sir, safe ba yun? Yeah. Safe ba yun, sir? Sorry, sir? Safe ba yun? Safe? Okay. Good. So, dyan papasok yung due diligence natin sa paghanap ng application. Baka naman may nakita ka kasi libre. Kinuha mo na kaagad, no? May mga rating system naman, and that's why the beauty again of the internet, on one side of it, is that makakakita ka ng people who are using it, or better yet, subscribe sa mga known information security professionals, no? Hindi lang sa local but abroad na may nire-recommend din yung mga yan, ng mga password managers, yun ang tawag doon. Sir, TrueKey gamit ko, okay ba yun? Sorry, sir? TrueKey. I
Oh, yes, sir. Oh, opo. Tapo, narinig ko na siya. Kasi mahal siya. Masakit. Hindi ako nag-endorse, pero ang ang gamit ko is Nord. Nord. So, may password manager siya. Yes. Tapos, may facility pa siya na chine-check yung yung account mo kung lumalabas sa dark web or internet. Oh, galing. Oo. Wawarning ka kanya, etong email address mo na to, nandito sa part ng leak na to. Diba? Sir- So marami na pong tools, no? Technology is a two-way street, just like everything in life. You gotta take the good with the bad. But marami rin pong solution para doon. And it makes our lives easier as well.